So, ngayon titignan natin lahat ng mga foreclosed property within this month. And also, i-guide ko kayo kung ano yung mga kailangan ninyong gawin para makapag-bid sa pag-ibig. So, punta tayo dito sa Google. Type natin yung google.com. Then, type nyo yung pag-ibig. Ayan. Type nyo to, pag-ibig acquired assets. Then, click nyo lang siya. So, punta tayo dito sa www.pag-ibig.gov.ph acquired assets. So, once na nandito na kayo, ito yung pinaka-homepage. So, may makikita kayo housing loan, affordability calculator, step, purchase acquired property, check all the requirements, list of sale publication. So, ito, gagawa na lang ako ng ibang video para malaman ninyo kung paano, kung kaya ba ng sweldo ninyo ang pag-afford ng housing loan sa pag-ibig. So, click muna natin itong general steps to purchase the acquired asset. General lang to, hindi pa ito yung mismo specific. So, una, tignan ang listahan ng mga acquired assets sa website, yung kaninang sinabi ko, yung website for the acquired assets. So, yung mga titingnan ninyo is the property under sales, properties under negotiated sales or public auction, o bumisita sa pinakamalapit na Pag-ibig Fund Housing Hub. Pero mas maganda, kasi malalayo to mas maganda, tingnan nyo muna sa website. Tapos, pag maghuhulog na kayo ng offer to bid ninyo, then, saka kayo magtanong sa Pag-ibig. 2. Step 2, puntahan at inspeksyonin ang lokasyon ng biniling acquired asset. So, bibilhing acquired asset. So, dapat tingnan nyo muna kung yung So, step 2, puntahan at inspeksyonin ang lokasyon ng bibilhing acquired assets. So, dapat tingnan nyo muna yung acquired assets o yung bahay na yon, kung may nakatira ba doon, kung ano yung tsura ng bahay na yon bago ninyo mag-offer. Kasi baka mamaya may nakatira, problema nyo yon. Hindi nyo pala nagustuhan yung bahay, problema nyo yon. Usually, ang mga foreclosed or acquired asset na bahay, sira-sira na yan. Minsan magubat na, o kaya naman, minsan may nakatira, tapos pag nabili niyo, kayo yung magpapali. So, masakit sa ulo talaga. Tsaga-tsaga lang. Then, step 3, ito yun, magparehistro at sagutan ang purchase to offer form, isumite at ihulog sa drop box. Kalakip ang mga sumusunod. Purchase to offer, kasama yan. Kopya ng valid ID, kasama din yan. Kung sakaling offerer ay hindi makakapunta sa oras ng paghulog ng kanyang purchase to offer form, siya ang maaaring magtalaga ng kanyang representante na may dalang authorization letter or SPA. Pero mas maganda na kayo mismo ang pumunta. Kasi, sarili ninyong information, personal document ninyo, nandun pati ID, mahirap magtiwala. Pero na lang siguro kung kapamilya ninyo. Then, 4, dokumento ng pagpapatunay na pinagkakakitaan kung ang napiling paraan ng pagbabayad ay long-term installment. So, kung long-term installment, dapat meron kayong payslip, latest payslip. So, ito yung paraan ng pagbabayad. Kung cash, meron kayong 30% discount. Tapos, kung kayo yung nanalo, kailangan yung bayaran yung 5% na binid ninyo sa mismong property. At also yung reservation fee. Ang kabuuang halaga ay dapat bayaran sa loob ng 30 days. Itong yung 5% dun sa bid offer ninyo, 30 days lang. Pag nag-exceed yon, mawawalan kayo ng karapatan sa sa property. Kung short-term installment naman,
20% ang discount. Magbabayad din kayo ng 5% ng bidding price ninyo and also reservation fee. So, ang kabuuang halaga ay dapat nabayaran sa loob ng 1 taon na may interest na 6.375%. So, ayan, ang laki ng interest ng Pag-ibig. 6, kung kukuha sa pamamagitan ng programang pabahay ng Pag-ibig, yung long term, usually yung long term natin is 30 years to pay, may discount on 10%. Tapos, kailangan mong isumite yung mga documents within 30 days simula ng araw ng reservation kasama ang 2% processing fee. Tapos, advance 1-year insurance premium at documentary stamp. Pero usually, dati kasi nung nag-bid ako, long-term payment, hiningan pa kami ng 10% kasi dati 10% ng bidding price ng bahay. Pero hindi, pero ngayon 5% na. Ihanda nyo na lang rin in case na hingan kayo ng 5% kasi agad-agad yun. Tapos, isusumitin nyo yan sa Dropbox nila. 4, ang nanalong offer or buyer ay magbabayad ng 1,000 pesos reservation fee, non-transferable, non-refundable sa loob ng 5 araw simula ng pagtanggap ng notice of award. So, lagi niyong titingnan yung website na ito for notice of award. Kasi pag lumagpas kayo ng 5 na araw, hindi na sa inyo mapupunta yung bahay. Step 5, pagtanggap ng notice of conditional approval of sale. Step 6, pagtanggap ng notice of conditional approval of sale. Pirmahan, isumite sa deed of conditional sale at ibang documents na nagpapatunay ng loan sa Pag-ibig. 7, simula ng pagbayad, buwan ng hulog, pagkaraan ng 30 araw or 30 days mula sa araw ng pagpirma ng date of sale. So, ito lang yung pinaka-general, pero mas may specific pa na guidelines para dun sa mga gustong mag-offer to bid. So, ngayon, saan natin makikita yung mga properties na iyon na gusto nyong i-bid. So, punta ulit tayo dito sa website. I-reload lang natin. May makikita kayo na, punta ulit tayo dito sa acquired assets. Ayan. So, ito yung mga forms. Pipili kayo dyan kung ano yung mga sinasabing forms. Ayan po. So, punta tayo dito. Dito nyo makikita yung properties under negotiated sale. Dito kayo pwedeng mamili kung anong mga property ang gusto nyong bilhin. Pwede nyo tingnan yung properties under negotiated sale, properties under public auction, properties under public auction with discount. Ayan. So, punta muna tayo dito sa property under negotiated sale. Yung mga nakikita ninyo, kung saan yung lugar ninyo, doon kayo pipili. For example, taga Bacolod kayo, ayan, ito yung i-click ninyo. Kung Calamba kayo, ayan yung i-click ninyo. So, meron ditong properties under negotiated sale, properties under public auction, properties na with no discount, properties with discount. So, dito muna tayo sa properties under negotiated sales. So, may makikita kayo dyan na batch number, yung nilalabas nila. Actually, naglalabas sila every week, 2 weeks for every month. Ayan. So, ito yung duration of acceptance to offer. Ibig sabihin yan, ito yung time o yung mga araw o yung mga date na pwede kayong magpasok ng offer to bid. Ito yung Dropbox location
Then, opening of bid offer. Ito yung araw kung kailan bubuksan lahat ng mga drop box at titingnan nila kung sino yung nanalo. Tapos, saan makikita yung nanalo? Makikita yung mananalo dito sa list of sealed public auction highest bidder. Pero syempre, dun tayo sa lugar na malapit ako. Punta tayo dito sa NCR branch. Pag Rizal kayo, Cavite, Laguna, ito, NCR branch ang pinakamalapit sa inyo. So, click lang natin ito. May mga procedure announcement. Babasahin nyo to, latest procedure. Ito yung pinaka-specific na kailangan ninyong gawin. Pag negotiated sale, offer to purchase ang kailangan ninyong fill-upan. Iba yung mga forms na kailangan fill-upan. Pag offer to bid, yung isa naman sa public auction. So, ito yung may RC tayo. So, ito yung mga kailangan. Mga pagbabago sa pagsumite ng inyong offer to purchase para sa negotiated sale sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. So, babasahin nyo to. Ito yung unang step, yung pinaka-detailed na dapat ilagay nyo doon sa envelope at ipasa doon sa pinakamalapit na Pag-ibig branch. Housing ha, hindi mismo, may mga Pag-ibig branch kasi na hindi tumatanggap ng drop box. So, kung ano lang yung mga address na nakalagay dito, doon nyo siya ilalagay. Doon nyo siya iukulong. So, sagutan ang registration form at ang offer to purchase form na malinaw, pagkakasulat upang maayos na may encode sa inyong registration. So, usually po, ito ay all capital letter para maayos, dapat malinis, para hindi mamali ng information. So, ang mga nasabing property under negotiated sale. So, saan natin makikita itong offer to purchase form? Nandito lang yan sa taas. Ayan po. Ayan yun. Offer to purchase. Ayan. Negotiated sale for individual buyers. Ito yun. Ito yung kailangan yung fill upan. So, click natin. Offer to purchase ang nakalagay. Tapos, punta ulit tayo dito. So, sabi dito, paalala, limitadong face-to-face transaction sa kasalukuyang pandemic at dulot ng COVID-19, wala pong ipinamimigay na form. So, ibig sabihin, kayo po ang magda-download at magsasagot nito. Ilagay sa unang puting sobre na may lamang registration. Ayan. So, ilalagay nyo yung form na yon, tapos ilalagay nyo yung registration. Pwede kayong mag-print, tapos dikit nyo na lang registration as e-seal. Then 3, ilagay sa isa pang hiwalay na selyadong puting sobre na may label na offer to purchase. Ayan. So, kailangan na offer to purchase. So, ito, bukod tong registration, bukod tong offer to purchase for negotiated sale. Tapos, ano yung laman ng offer to purchase na envelope? To offer to purchase form, ito yun. Sasagutan nyo yan. Lahat ng mga nandito. Tapos, kopya ng valid IDs ninyo, yung kailangan hindi expired. Proof of income. So, payslip. Kaya yung bank, pwede din isama nyo na yung bank. Tapos, kopya ng special power of attorney kung may representative kayo na naka-notarize. Secretary pag sa mga company. 4. Ang mga offer ay maaaring magsumite ng kanya-kanyang offer ng isang beses lamang sa bawat isang property. Inuulit ko, isang beses sa isang property. Pwede kayong magsumite monthly. Pag kunyari, natalo kayo, tapos mag-submit ulit kayo. Ayun, pwede yon. Pero yung 2 beses sa isang buwan, hindi pwede yon.
tatlong beses, or yung isang post nila, let's say from July 26 to 30, dalawang beses kayo nag-submit nun, bawal yon. Pero yung may another pa na ibang schedule naman, pwede kayong mag-submit. Huwag maglagay ng pera sa loob, yes. Bibigyan kayo ng itinakdang araw para maglagay ng pera sa loob. Magbigay ng pera, for example, yung 5% na kailangan dun sa bid price ninyo, ibibigay nyo yun sa mismong sa mismong pag-ibig once na kayo ay nanalo. Ipadala yung registration form at offer to purchase na nakapaloob sa magkahiwalay na selyadong puting sobre sa pamamagitan ng courier service. Ito, hindi ko to inaalaw. Ipagkakatiwala nyo ba sa ibang tao ang lahat ng mga information or ninyo? So, dapat mas maganda kayo mismo ang maglagay doon, o kaya naman yung parent ninyo, kapatid ninyo, representative, hindi ibang tao. So, ito yung location. Kapag Rizal ka, dito ka sa Mandaluyong. Kung sa Cavite ka, dyan ka maglagay. Kung Laguna, dito. Ang offer ay siyang babalikat para sa service fee ng inyong napiling courier service. So, dapat kung talagang wala talaga, courier service lang ang napili ninyo, like JNT or whatsoever, Lalamove or Grab, dapat kayo mismo magbabayad. Ayan, ito yung pinaka-kailangan na ninyong ilagay pag negotiated sale. Okay, tingnan natin kung ano-ano yung mga properties under negotiated sales sa NCR. Nasaan yun? Ayan. So, dito nyo i-click yun para makita. So, invitation to submit offer to purchase. So, ito yung for retail, ito yung individual buyer, ha? Tapos, ito yung mga documents na kailangan ninyong fill upan. Nandiyan naman yan eh. Pag cash, mode of payment, meron kayong 30% discount. Pag short payment, 20% discount. Pag long-term payment, that is 30 years or 27 years, depende sa edad ninyo, 10%. So, ito na yung mga property. Always remember, non-refundable ang reservation fee na 1,000 pesos. Tatingnan na natin tong mga list ng property sa Pag-ibig. So, may makikita kayo na item number, property location, type, tapos TCT title, yung certificate of title, lot area, kabuuan ng mismong lote ng bahay, yung lupa, floor area, kabuuan ng mismong bahay, sukat ng bahay, minimum gross selling price, ito yung pinaka price ng bahay na dapat hindi bababa dito yung presyo ng bid ninyo, dapat tataas nyo pa yung price ng bidding. Tapos ito yung required gross salary ng buyer. Ayan. So, titingnan nyo lahat yan. Tapos, remarks. Yung remarks, so, kailangan dun kayo sa unoccupied para mas maganda. Okay? Para hindi na kayo mahirapan pa. Pero since kahit unoccupied yan, puntahan nyo pa rin para makita ninyo kung talaga bang walang nakatira. Walang taong nagmamay-ari doon. Tanong-tanongin nyo yung mga kapitbahay. Kung binabaha, tanongin nyo rin kung binabaha. Kung may fault line, tanongin nyo rin. Para mas makasigurado kayo. So, dito sa type, kung gusto nyo condominium, meron. Kung lot only, meron din dyan. Titingnan nyo yan. Single detached, meron din.
Yung parang Bianca dito sa Eastwood. Nasaan na yun? Ayan, usually mahirap na makahanap ng unoccupied. Pero kung masipag kayo, yung mga occupied, pwede nyo din puntahan yan. Kasi minsan nagkakamali yung Pag-ibig na nailalagay occupied. O kaya naman, minsan pag nagtatanong kasi yung Pag-ibig dun sa mga kapitbahay, sinasabi nila na occupied pero unoccupied talaga para sila mismo yung bumili ng property. Ayan. So, meron dito Montalban, unoccupied na kalagay sa Villana Subdivision. So, pwede ninyong puntahan. Single detached, ito yung price ng bahay. 3,100,000. 3,100,000. 3.1 million. So, dapat ang salary ninyo nasa 64,000. Unoccupied. Maganda din dyan sa Villana. Mataas na lugar yun. Though, magaganda yung bahay na nandun. Ewan ko lang dito sa property na to. Ayan lang. Pipili lang kayo dyan. Then, sa bandang dulo, may makikita kayo na another. Ayan. Na another checklist. Yung mga paalala ulit. So, sa required documents to be sealed in the offer envelope. So, ito yung mga kailangan ninyong ilagay sa envelope. Duly accomplished offer to purchase 2 original copies signed by the buyers. Ito yun. So, kailangan offerer kayo. Representative kung may representative kayo. Pag wala, hindi na yan. Lahat ng to, isa-sign ninyo. Tapos, 1 valid ID of the buyer, photocopy back-to-back with 3 specimen signatures, any of the following. So, ito yung mga required na ID na kailangan. Na dapat hindi, valid pa ha. Yung mas maganda yung mga walang expiration date ang ibigay ninyo. If chosen mode of payment is long-term, installment photocopy of proof of income, yung payslip ninyo ilagay. After the winning negotiated sale, magbabayad kayo ng reservation fee under Pag-ibig. For cash and short-term mode of payment, magbabayad kayo ng 5% net of offer prices. So, let's say, ang binid ninyong price, ang original price ng bahay is, ang original price ng bahay is 500,000. Binid ninyo ng 1 million. So, yung 1 million, ang 5% nun, 5% ng 1 million, yun yung paghahandaan ninyong pera na kailangan bayaran sa mismong Pag-ibig branch once na nagbigay na sila ng date. Pag hindi kayo nakapagbigay ng 5% sa date na ibinigay ng Pag-ibig, mababaliwala yung pagiging winner ninyo. So, malilist ulit sa another batch yung property na pinili ninyo. Non-refundable na itong reservation fee. For compliance after payment, reservation fee and down payment if any. For cash or short-term payment, sign and notarized certificate of acceptance. Katibayan ng pagtanggap. Ayan po. 2. Sign and notarized deed of consolidation sale. Ito yung ibibigay naman to sa inyo. After ito, for long-term payment, complete the documentary requirements for the application for long-term payment. Payment for processing fee, advance, 1 year insurance, premium, and equity if any. So, igagay naman kayo ng Pag-ibig once na kayo ay nanalo na. Ayan. So, ito yung photocopy lahat, pero dapat kailangan nyo pa rin dalhin yung original document ninyo. Okay?
Kasi tinitignan talaga nila yan if sa inyo. So, if true representative or attorney in fact individual, kailangan to be sealed in the offer envelope, duly accomplished offer to purchase, signed by the buyers and the attorney in fact. So, ito yon. So, kailangan ito kung may representative kayo. Kung wala, ito lang isa. Offer kayo yon. Tapos, authorized letter signed by the buyer 1, printed digital copy. Ayan po. Authorized letter signed by the buyer, 1 original or printed digital copy, only applicable for dropping off offer. Photocopy of the notarized SPA is required upon claiming the notarized award. Upon claiming the notarized notice award after winning the negotiated sale. Notarized special attorney, SPA signed by the buyer, original copy and 1 photocopy. So, kailangan yan. Kung OFW ka, SPA executed and notarized in the Philippines. Okay, kung OFW ka, dapat meron ka ng automatic na SPA na dito mo pinirmahan sa Pilipinas. Okay? At may attorney na siya. Including photocopy of passport, CMANs, reflected entry, dates, and other exit dates from the Philippines. 1 original copy and photocopy. Kung sa abroad ka, tapos wala kang SPA dito, pupunta ka pa sa consular office. So, sabi dito, 1 original documents, executive abroad, 1 original copy and 1 photocopy. For non-apostille countries, SPA duly authenticated by the Philippine consular officer or SPA notarized by a local notary of the country where the member is working but duly authenticated by the Philippine consular. Ayan. So, kailangan duly authenticated by the Philippine consular. For apostille countries, apostille SPA. So, valid ID, ito yun din yung mga kailangang valid ID na kailangan ninyo. So, if chosen mode of payment is long-term installment, photocopy of proof of income, 1 copy din. Then, after winning the negotiated sale, payment of non-refundable reservation fee, 1,000 pesos. For cash, short-term installation mode of payment. For compliance, after payment of reservation fee and non-down payment, if any. 1. Signed and notarized certificate of acceptance. 2. Signed the notarized deed of conditional sale. For long-term installment, complete document requirements for the application. Pwede nyo itong i-print as your guidelines. Yun. Actually, piprint nyo talaga to kasi ito na yung mga kailangan sa kailangan na documents. Registration form, kailangan nyo yan. Ito yung bukod na documents. Bukod na envelope, yung registration form. Then, offer to purchase, another bukod na registration form. Together with this, tapos yung mga valid ID. Ayan, kaya dalawa yung nakalagay dyan. Ito, kapag group, hindi na to kasama. Ito din, hindi kasama to kung bulk sale. Doon lang tayo sa individual. For purchase, ROPA, through long term. Kung meron kung special power of attorney, ito yung pinaka format niya sa special power of attorney na kailangan authorized by the notary. Signed of representative. Acknowledgement din, kasama din to. So, madaming kaso. Madami kapag may SPA. Mas maganda kayo mismo. Mas magandang pinaghihirapan. Para kapag nanalo kayo, ay, nagawa ko to through myself. Ganun. So, ganun lang sa
Ganun naman ang gagawin kapag under properties under negotiated sales. So, paano naman fill upan yung form? So, bibigyan ko kayo ng example copy para fill upan yung form. Or next video yon para sa pag-fill up ng negotiated sales form o offer to purchase form. Tapos, punta naman tayo dito sa property under public auction no discount. Click lang natin yan. Punta ulit kayo doon sa ayan, NCR kung saan malapit ako. So, basahin niyo yung date. Yan, nakalagay dito August 1 to 5. Malayo pa. Pwede pa kayo maghanda. So, drop box niya sa Mandaluyong, Cavite, tsaka sa San Pedro, Laguna. Opening, August 10, 2022. So, kung mag-offer kayo, tandaan nyo itong date na to. Tapos, ipopost nila yan dito sa mga nanalo. List of sealed public auction highest bid. Then, dito, pupunta kayo sa mismong documents. Again, babasahin nyo to ha. Yung announcement, must read. Itong announcement, ito yung instruction. So, kung doon sa negotiated sale, ang ginawa ninyo is registration form. Tapos, ang nakalagay doon, offer to purchase. Dito naman, offer to bid ang nakalagay. Kasi, naka-under kayo dito sa properties under public auction, no discount. Kaya, ang gagawin ninyo, ang ipapasa ninyo yung document, registration form, at offer to bid form. With the following two offer to bid form, company ID, company valid ID, kopya ng valid ID, photocopy siya ng bidder, kopya ng napirmahang instruction ng bidder, mamaya makikita nyo yun, proof of income for long-term installment, 30 years, kung may SPA kayo, ayan ang kailangan nito, at kung company, ito ang kailangan. So, mamaya makikita niyo yung mga documents na kailangan nyo i-print. Okay, punta na tayo dito sa bid. Ito yung mga lugar, Batangas, Bulacan, Laguna, and Metro Manila. Walang Rizal dito. So, hindi sila nag-update ng Rizal. So, ito yung mga guidelines din to. Basahin nyo rin para malaman ninyo. Ayan, so nakalagay dito. Sige, basahin na nga lang natin para mas malinaw. Number 1, list of the property sale public auction may view in this Pag-ibig website. So, number 2, naka-emphasize dito as is where it is. So, meaning to say, kung ang property sira-sira, yun na yun. Wala nang pakialam ang Pag-ibig doon. Kung ang property ulit ay may nakatira, tapos nabili nyo na, wala na rin pakialam ang Pag-ibig doon. Interested bidder shall submit their bid offer. Ayan. So, kailangan mapilapan nyo itong bid offer. Ito yung mga forms niya, HQP AAF 103, version 02, or individual bidders, HQP AAF 238V02, for company bidders. Discounts are not applicable during sealed public auction. Bidders are encouraged to visit the above said website 5 days prior the actual opening of bid to check there isn't any erratum posted on the list properties under sealed publication. So, ito yung erratum na sinasabi. Ayan. Correction. So, click natin kung anong nakalagay sa erratum. Ayan po. Correction of address.
Yung mga correction, kunyari, o kaya nabili na, dito makikita sa erratum. Tapos, bidders are advised to drop the registration form and bid offer together with a photocopy of valid ID card with 3 specimen ID signature. Yung valid ID ninyo, dapat specimen signature. At makikita din dun sa valid ID ninyo yung pinaka-pirma din ninyo. At kailangan katulad dun sa pirma na meron kayo din sa valid ID ninyo. Latest proof of income, latest. Kung month ngayon ay June, dapat nung May. Ayan. So, ito lang yung oras na kailangan kayong magpunta sa Pag-ibig para i-drop yung mga documents. August 1 to August 5. 7 bidders may designate their authorized representatives provide they shall issue the following documents. So, kung may representative kayo ulit, ito yung mga documents na kailangan ninyo. Notarized special power of attorney for individual buyers, kung isa lang. Ito yun. So, papa-attorneyhin nyo pa siya. And valid identification card of the bidder and the representative with 3 specimen signature. So, may valid ID kayo, photocopy. And also, may photocopy din kayo ng valid ID ng representative ninyo with 3 specimen signature. At kailangan may notary ng attorney talaga. Sabi dito, bidders shall state in words and figure the amount of his or her bid offer and his or her chosen mode of payment in the offer to bid. The bid offer shall be lower than the minimum, shall not be lower than the minimum bid set by fund. So, let's say, ang price ng property is 500K. Hindi dapat bumaba ng 500K. Dapat mas mataas pa sa 500K ng price ng property. Ayan. Pwede kayo mamili kung cash, kung short term, or kung long term. Kung, let's say, nanalo kayo, tapos may katay, nagtay kayo, ang gagawin doon is magto-toss coin kayo. Tapos kung sino man yung sino man manalo doon sa toss coin, sa kanya mapupunta yung property. Totoo yan. Nangyari yan doon sa personal talaga. So, sabi dito, yung mananalo, ino-notify siya ng Pag-ibig sa email niya. So, kailangan active, tsaka sa SMS or text. The winner bidder shall be required to pay his or her bid bond. Yung bid bond natin, yung 5% ng bidding price ninyo. Yun yung tawag doon. So, let's say, 500K yung price ng property. Binid ninyo ng 1 million. Ang bid bond niya is 5% ng 1 million. So, kayo nang mag-compute doon. Tapos, it shall be in Philippine currency, form of cash, or manager's check payable to the Pag-ibig Fund. Likewise, serve as down payment of the winning buyer. Okay po. So, payment for the winning buyer siya. Parang equity din siya. Ganun ang mangyayari. For the bidders whose bid bond is in the form of manager's check, they are advised to adhere to the current Bangko Sentral of the Philippines. The property handler to check. Do not staple, crumple, fold, binds, or pin the check. Ayan. So, mas maganda na lang cash. Kasi pag hindi naman natin alam, baka may mangyaring na dun sa check. For payment method, ito po siya. Payment remaining 95% of bid offer balance may either through the following mode of cash. So, ibig sabihin po nito, yung bid bond ninyo na 5%, ililess na po siya doon sa pinaka total amount na iloloan ninyo sa Pag-ibig. So, let's say, 100 million yung binid ninyo sa Pag-ibig,
yung 5% na yon na ibibigay ninyong cash sa Pag-ibig, nakaless na yon dun sa ilo-loan ninyo. So, hindi na siya automatic na 1 million. Mababawasan na yung 1 million na yon. If loanable into short-term or long-term installment or cash. So, i-compute nga natin yun. 1 million. So, kung 1 million siya, times 0.05. 0.05 is 5%. Yun, 50,000 pesos. So, yung 50,000 pesos, ima-minus na siya dun sa 1 million. So, kung yung malaloan ninyo, 50,000 minus 1 million, 950,000 na lang yung ilaloan ninyo for long-term installment or short-term installment. Pero hindi ibig sabihin, for example, long-term installment kayo, talagang 950,000 yung babayaran ninyo for 30 years. Hindi po yun. Kasi may interest po siya sa bawat taon. So, kung kukumputin nyo yun, kung 30 years yung yung 30 years yung long-term installment ninyo, hindi lang talaga 950 ang babayaran niyo. Kasi may interest bawat year. So, kung i-advise kayo, kung may pera talaga kayo na malaki, pwede ninyong ibigay na agad-agad para mabawas-bawasan yung interest at haba ng taon. Kaya lang mas advisable, kung wala naman talaga kayong pinagkukuha na ng malaking pera, mas maganda na long-term installment. Tapos, kapag may perang malaki kayo, saka nyo bayaran ng bayaran, ipasok sa principal amount para mabawasan yung number of years ng paghuhulog ninyo sa Pag-ibig. Unti-unti, nakakaltasan at unti-unti, makikita ninyo na maliles yung number of years. For me, mas maganda yun kasi hindi kayo hirap magbayad. Kapag nawalan kayo ng pera, okay, itong month lang na itong babayaran ko. Diba? Hindi kayo mapo-force sa short-term installment. Approval and terms shall be subject to eligibility requirement under the Circular 428 Omnibus Guidelines Sales Pag-ibig Fund Real and Other Properties. So, kailangan pasok yung required salary ninyo doon sa pinaka-loanable amount ni Pag-ibig. So, let's say yung salary ninyo is 21,000. Kung 1 million yon, 1 million lang yung pinaka-maximum for 21,000, yun lang yun. Paano kung lumagpas? So, let's say nag-bid kayo ng 1.2, tapos yung salary ninyo is nasa 21,000 lang. Pwedeng kayong kumuha ng co-borrower or babayaran nyo yung another 200,000 or yung 2,000 yung 200,000 na yon ng cash. Tapos, para ma-approve kayo sa long-term installment. Sabi dito, the bidder shall be required to file his or her long-term installment application and pay the processing fee within 30 calendar days upon the notice of award. So, incidental expenses. So, kung may mga babayaran pa. Tapos, equity if applicable. Ito na yung equity na sinasabi ko. So, kung hindi sasapat sa salary ninyo, magbabayad kayo ng additional payment para sumapat doon sa salary ninyo. Yung mga sobra. In case the bid offer net of 5% bid bond and additional discount is still higher than the approved amount for the long-term installment, the amount in the excess shall be treated as equity. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, kung 1 million lang yung
price ng, yung kaya ng salary mo, tapos nag-exceed doon, let's say, yung 200,000 nag-exceed pa dun sa bid price mo, babayaran mo na yun in cash. It shall be paid by the buyers within 30 calendar days from the receipt of the notice of the conditional approval of sales. Original borrower who wish to participate on the sealed public auction shall not be allowed to avail long-term installment as mode of payment. They may only submit offer through cash or short-term payment. In case of application has been disapproved due to the buyer's fault, the 5% bidder bond shall be forfeit in the favor of fund. So, kapag may nangyari dun sa mga documents ninyo na disapprove sa pag-ibig na tong 5% na to, yung bid bond. If the winning bidder fails or refuses to push through with the purchase of the property or fail to pay in the full remaining balance within 30 days calendar, the receipt of the notice of award, he shall lose his rights as winning bidders, and the 5% bond shall be forfeited in the favor of fund. Malinaw po yun. The fund shall declare the next higher bidder as the winning bidder in the case that the sale of the original winner bidder is cancelled. So, kung sino yung sumunod sa'yo na mas mataas, yun yung sa kanya mapupunta. Yung yung bahay. He shall be required to pay a down payment of 5% of the offer price within 15 calendar days from the notification, and the remaining 95% of his or her bid after within the approved payment period. In the event there are two or more complying bidders, the same rule resolves the tie shall be applied. So, kung yung pangalawa sa'yo na nanalo, dalawa silang parehas ang amount, magto-toss coin ulit sila. Ayan. So, ito na yun. Ito yung list of acquired assets available for sealed and public auction without discount po. So, meron ulit tayong item number, property location, type, kung condominium, lot, single detached townhouse, or row house, o duplex. Mga type ng bahay. TCT, title certificate of transfer. Lot area, ayan. Mga lot area nila, kabuuan ng measurement ng lupa. Floor area, kabuuang measurement ng bahay. Minimum bid, yung pinaka-price ng bahay. Dapat na may taas ninyo. Appraisal date, ito yung petsa ng tataas pa yung price ng bahay. Kasi yearly tumataas ang price ng bahay at lupa. Remarks, kung ito ay occupied and occupied. So again, beware, mas maganda na kunin ang unoccupied, meaning kasi walang nakatira. Problema pag may nakatira pa, kayo magpapaalis niyan. Pag unoccupied po, ang gagawin, pupuntahan ninyo doon sa mismong check nyo yung property. Pupuntahan mo mismo doon sa mismong bahay. Mismong property. Tapos, tatanong ninyo kung talaga bang may nakatira or wala. Check nyo lang to kung saang lugar gusto ninyo. Kung may available pa or wala. Ito, Bulacan, may mga unoccupied. Pwede nyo puntahan yan. Townhouse. Wala si Rizal. Ayan. Madami. Wala palang Rizal na ngayon. So, ito yung ipiprint ninyo. Nandito naman na sa dulo yung kailangan i-print at kailangan sagutan. So, ito din yung instruction sa bidders. Kung ano lang yung instruction kanina, yun lang din naman ito. Pero basahin nyo na lang din. Baka may pagbabago. Ayan. So, piprint nyo itong instruction to bidders. Piprint nyo itong registration form. So, sabi dito ay
Ayan, so secure 2 copies. Ito lang din naman. So, ayan yung mga babasahin nyo again. So, kung ano yung in-explain ko, yun rin naman, pero minsan may mga pagbabago. Kaya basahin nyo ulit to. Tapos, ito na yon. Okay. So, ito yon yung kailangan nyo i-print. Ito din, yung offer to bid, kailangan din yung i-print. Ito din, kailangan sagutan. So, 2 copy yan, kaya nakadalawang copy na rin dito. Kung may special power of attorney, ito yung kailangan i-submit, naka-notarize dapat yan. With pirma ninyo. Acknowledgement din. Tapos, ito yung sample lang naman to. Sample loan computation. Pero, pwede pa itong magbago. Depende sa interest na ni Pag-ibig. So, kung 1.5 ang gusto mo na i-loan, dapat ang salary mo, 26,000. Tapos, ito yung pinaka monthly amortization mo o ima-monthly mo within 30 years. So, ito naman, nababago yan. Itong 30 years, pwede yung maging 27, 28, 29, depende sa edad mo. Let's say, kung 37 years old ka, kung 37 years old ka, minus 60. So, 37 minus 60, 23 years to pay mo na lang babayaran yung bahay sa Pag-ibig. So, ganun yun. Kaya lang, pag mas lumaki yung taon, mas lumit yung taon, i-assume nyo na mas lalaki yung monthly amortization. Ganun lang siya. So, itong process na to, same as with the public auction with discount. So, tingnan natin yung sa public auction. Ayan, yung announcement. Same lang din siya, di ba? Offer to bid din. Registration and bid offer. Offer to bid din. Parehas lang sila. So, lagi nyong babasahin itong announcement at yung nasa dulo niya. Ito din, yung nasa unahan at yung nasa dulo. Ayan. Yung mga nasa dulo, yan yung mga ipiprint at sasagutan. Siyempre, i-attach nyo yung mga kailangan documents like yung valid IDs, yung payslip na photocopy. Yun, kailangan nyo yung mga i-attach. Yung sa valid ID, kailangan na kailangan may 3 specimen signature. So, yung sa valid ID, dalawahin nyo na in case na kailangan. Kasi 2 copy din itong offer to bid form eh. So, 2 photocopy ng valid IDs with 3 specimen signature. Ganon din sa payslip para mas makasigurado tayo. So, yun lang naman. I hope may natutunan kayo with the video na ito. So, goodbye and nawa lahat tayo ay makakuha ng mga property na gugustuhin natin. Goodbye and God bless.